Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Aries. Take only what resonates. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa channel, pahit na lang na subscribe at notification bell. And if you want to book a personal reading, dito ka na lang mag-inquire. Ito yung aking details to book a personal reading. May mga admin ako na mag-a-assist sa'yo. Yung TikTok shop namin, Unipree, dyan ka makaka-avail ng mga product. If you want to check it out, dyan na lang sa sa TikTok. I-search mo Unipree. Okay, let's start what we have here for the sign of Aries. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Aries. General love reading, guys. Messages para sa mga Aries. Okay, for the sign of Aries. Okay, Aries, ito yung main energy mo, Judgment. Three of Cups. Yung iba sa inyo, pwede nagkakaroon ka ng awakening or pagkakakilala or alam mo yun, with regards to your friends, with regards to I don't know, katrabaho, pwedeng ganon, whoever these people na parang nakikitaan mo ng parang totoong ugali nila, no? Parang ngayon mo sila nakikilala. Nakakita tayo ng connection dito, Aries, wherein with the Empress, I feel like meron kang person na parang gusto mong makita or balikan. This could be a person na parang gusto mong makipag-reconcile sa taong ito, and pwedeng nagkaroon ng ending sa inyong dalawa, pero ngayon parang ma-realize mo kung ano yung totoo sa nararamdaman mo para sa kanya. So, sino to person na kakonect mo? Person na kakonect mo, Aries. Kunin natin yung main energy niya. Okay, Aries. Six of Swords. Kasalukuyan itong person na to. Nagmo-move on siya. Nagmo-move on siya pagdating sa connection ninyo. Eight of Wands. I feel like ang focus niya is family. Yan. Lalo na with the Ten of Cups. Kasi sa inyo, parang hindi na siya sigurado din sa kung ano pakakalabasan nitong connection na to. Hindi niya na yun iniisip eh. Medyo ang focus na lang niya is to move on. Masakit para sa kanya yung ginagawa niya, pero pwedeng hindi niya rin kasi nakita sa yung concern or pagpapahalaga sa connection or sa kanya mismo, no? Hindi niya nakita sa na may pagpapahalaga ka pa sa kanya. So, etong taong ito, sige na nga, wala na akong choice kundi umalis na lang, mag-move on na lang sa connection nating dalawa. So, anong emotions niyo sa isa't isa for Aries? You do have here the Four of Wands, Nine of Wands, okay. Aries, Queen of Coins, and Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, and Sagittarius. Emotion ninyo sa isa't isa with the Nine of Wands, I feel like, nasasaktan ka talaga eh. Kasi gusto mo ng stability or ng relationship sa inyo nitong person na ito. I feel like sobrang nahihirapan or alam mo yun, yung parang hindi mo akalain na mararamdaman mo yun para sa kanya. Hindi mo akalain na masasaktan ka ng ganyan. The Queen of Coins and the Ten of Cups. Wala, ang focus kasi talaga nitong person na I'm really, really sorry to say. Minahal ka naman niya, minahal ka niya. Kasi hindi naman siya din masasaktan kung talagang mahal ka niya eh. Kung hindi ka niya minahal. Mahal ka na to, taon to. Pero pwedeng tapos na kasi siya dun sa phase or tapos na siya dun sa stage na nasaktan ako para sa'yo. Ngayon, nag-focus na lang ako sa pag-move on. Okay? And then yung person that is focusing sa money, career, stability. Pwedeng ganun naman yung focus mo maging stable. Pero, pwedeng
ngayon mo nano-notice na ang hirap pala. Ang hirap pala pag wala yung person na 'to, ang hirap pala ng feeling na ganito. Alam mo yun, yung parang ayaw mo siyang maramdaman, pero wala kang choice kundi maramdaman yung gano'ng feeling sa ngayon, okey? Na, um, pagdating sa connection nito parang nagta-try ka na lang na maging matapang, pinipilit mo na lang kayanin. Pero deep inside nandun yung masakit talaga, masakit talaga. So, what will happen in the near future for you, Aries? In the near future for Aries, please, spirit guys, angel guys, for the near future. For the sign of Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Aries. Okay. In the near future, you do have here the Hierophant and the Nine of Cups. In the near future for the sign of Aries. Okay. You do have here the Knight of Cups and the Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Cancer, Scorpio, Pisces. Yeah. Anyway, kung hindi ko nabanggit yung mga zodiac sign mo or ng person na kakonect mo, it's okay. It's okay. Energies lang naman yung mga binanggit ko na yun. The Hierophant, from this na in the near future, nakita tayo ng iba pang option. Kasi, unfortunately, talagang yung person na to is kina-cut off ka. And, there's another person na nakikita natin nag-o-offer ng, love, or another connection sa'yo. King of Swords is here. I feel like in the near future, matatanggap mo rin kung ano yung naging sitwasyon ninyo or anong nangyari, kinahilat na ng connection mo with this person. Pareho ninyo ika-cut off ang isa't isa. Especially number 1 is communication. Pagka-cut off niyan. Pero, yun nga, this time around, naging mas matalino ka. Kumbaga yung connection mo with this person, hindi man siya nag-work out. Pero nandun yung may natutunan ka. May natutunan ka sa connection na to. And then in the near future, nakita tayo ng offer of love. Pero this could be a new person. And, kasi dito sa connection nito, magiging realistic ka na lang eh. Alam mo na talaga sa sarili mo, wala talaga, hindi na talaga to mag-workout. I-end na lang. Okay? But anyway, etong ending na ito will give you a lot of, a lot of knowledge. Natuto ka. Natutunan mo kung paano magmahal, kung paano masaktan, kung anong dapat gawin sa susunod na relasyon para hindi na maulit yung ganito, ganyan. So, may mga bagay kang napulot na aral dito sa connection ninyo. So, hindi naman siya basta baliwala lang. So, that's it for now. Thank you for watching, guys. Hopefully, nakarelate ka, nakaresonate ka. Please do like and subscribe. Ingat ka palagi, Aries. I love you all and bye-bye.